Mula sa susunod na buwan ng Agosto, madaragdagan ng 10 centavos kada kilowatt per hour ang transmission charge sa electric bill ng mga consumer sa buong bansa. Matapos payagan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na maningil ng cost recovery na aabot sa 28.29 billion pesos. Ayon kay Arth Sinobago, Government Relations and Regional Affairs Lead Specialist ng NGCP, ito ay bahagi ng tinatawag na Fourth Regulatory Reset ng ERC o ang isang proseso kung saan sinusuri kung magkano ang maaaring mabawi ng NGCP sa mga nagastos nito sa kanilang mga naging proyekto mula 2016 hanggang 2022. Kabilang sa mga major grid projects na pinontohan muna ng NGCP na sisingilin sa consumers ay ang Mindanao-Visayas Interconnection Project, Cebu-Negros Panay 230 kV backbone, Mariveles-Hermosa San Jose 500 kV transmission line at iba pang substation upgrades, voltage improvement projects at transmission line development sa Luzon, Visayas at Mindanao. Layunin ng mga proyektong ito na mapabuti ang kalidad ng serbisyo at mapalawak ang transmission network sa buong bansa. Ang dagdag na singil na 10 centavos kada kilowatt per hour ay madaragdag sa transmission charge ng mga consumer at isasama sa kanilang electric bill sa loob ng 84 months o 7 taon. Ang power bill po natin, for example, may 100 pesos tayo na binabayaran sa power bill. Doon sa 100 pesos na yun, for example, ang bill natin ngayong buwan ng Hulyo ay 100 pesos. So 50% po noon, more or less, ay nanggagaling sa mga generation companies. Kumbaga yung binabayaran natin para sa generation charge. Ngayon, pagdating naman sa distribution, let's say yung sinasabi natin distribution, ito yung mga kooperatiba natin at mga utilities natin na nagdi-distribute ng kuryente sa ating mga kabahayan. For example, dyan sa Nueva Ecija, meron tayong Novo 1, Novo 2, Area 1, Novo 2, Area 2, and meron din tayong Celcor. So, ang sinisingil naman po nila na distribution charge ay umaabot naman more or less, approximately, kasi may tumataas, bumababa po yan, ay nasa 20%. Samantalang, ang transmission charges po natin na sinisingil po ni NGCP ay nasa 3% lang. Kung titignan mo, napakaliit na bahagdan doon sa ating power bill yung sinisingil ni NGCP. Nilinaw ng NGCP na lahat ng proyekto at gastusin nito ay dumaraan sa mahigpit na pagsusuri at approval ng ERC at hindi sila maaaring maningil nang walang pahintulot mula sa ahensya. Tandaan po natin, Ma'am Carmel, na lahat ng sinisingil ni NGCP na transmission charge o itong additional ay aprobado ng ating mga kinaukulan, lalong-lalo na po itong ERC po natin. Aminado rin ang NGCP na may epekto ito sa publiko lalo na sa mga kapos sa budget. Kaya panawagan nila na maging wais sa pagkonsumo ng kuryente tulad ng hindi labis na paggamit ng aircon lalo na kapag malamig ang panahon. Again, paalala po namin kung hindi naman ginagamit yung TV, pwede naman patayin sa saksakan. Kung hindi naman kailangang gumamit ng aircon maghapon, siguro gumamit na lang tayo ng electric fan para mas mababa yung consumo. So demand side management na tinatawag po natin, na depende po sa paggamit po natin. So on the part of NGCP, maliit lang po na bahagdan ng sinisingil po natin para sa pagpapadaloy po ang tuloy-tuloy na kuryente po sa ating mga kabahayan. So again, naintindihan po at naintindihan din po namin na may konting pagsipak po sa transmission rates po natin. Again, ito po ang aprobado po ng ERC at hindi po gawa-gawa lamang po ng NGCP. Ako po si Carmel Joy Miguel, nag-uulat para sa Balitang Unang Sigaw.